guys, at heto na naman po kami nagbabalik para na naman sa isang recipe. Isa-share ko po sa inyo ang aming dinner for tonight, ang takoyaki. Ito po ay ang takoyaki molder. Dito po natin lulutuin ang takoyaki. So, ayan po, nabili po namin siya sa Amazon. And ang mga kakailanganin po natin ay ang dried shrimp, dried bonito flakes, and octopus. Hiniwa-hiwa ko na po siya. And next naman po ay tenkatsu, crunchy bits, deep fried flour, and benishoga. Masarap din po yan. Isa sa mga nagpapasarap. And spring onions. Yan po. Masarap din po siyang ihalo sa ating takoyaki. And ang next naman po ay ang takoyaki flour. Yan po. Importante para sa ating takoyaki. Sauce and mayonnaise and salad oil. Yan po yung nasapak natin. At meron pa po akong nakalimutan ay ang eggs, nori seaweed flakes, and dashi. Mag-prepare po tayo. Ilagay po natin ang takoyaki flour kasi dito po natin imimix ang ating takoyaki mixture. Tapos, pagkatapos po niya, nahaluin po natin at ilalagay po natin yung eggs na 2 eggs po yan. Ihalo po natin dyan and mix again para mahalo po ng maigi. And ito po yung dashi broth. Ito po ay ang nagpapasarap sa ating takoyaki. And yun, hinalo po natin at halo ng maigi. And ito po yung milk. Ilagay din po natin yung milk para mas fluffy ang ating takoyaki. Kaya linlagyan po natin ng milk. And yun, i-mix po natin ng maigi para hanggang sa mawala po yung mga buo-buo na yan. Para hanggang sa mawala, para mas maganda ang kalalabasan ng ating takoyaki. Kasi kapag buo po yan, hindi po masarap, pangit po ang takoyaki natin. So, kailangan, po yan, yung maganda yung pagkahalo. So, haluin po natin yan hanggang sa mawala. At once na nawala na po yung mga buo-buo, ilagay po natin sa isang lalagyan or maaaring pitcher para mas maibuhos po natin ng maayos yung mga yung mixture natin. Ayan po, napainit na po natin ang ating plate ng takoyaki. Lalagyan po natin siya ng oil. Ito po yung salad oil, pero ito pong ginagamit ko ay ito po ay olive oil. Mahilig po akong gumamit ng olive oil kahit sa ang luto. Kahit sa paggisa, ito po yung ginagamit ko. Kasi mas healthy po siya gamitin compare sa other oil. Pag natapos na po natin lagyan ng oil ang lahat ng butas ng ating takoyaki, ng takoyaki molder, ay isusunod na po natin ang ating mixture. Ibubuhos na po natin. So, yan po, kung nakikita po ninyo, parang picture po siya. Hindi siya pitcher, pero parang measuring cup din po siya para yun, dyan po namin inilagay para mas mabuhos po ng maigi ang ating takoyaki. So, half lang po ng molder ang ilalagyan po natin kasi maglalagay po tayo ng mga ingredients dyan. At yan po, kasalukuyan po natin ilalagay ang octopus, pickled ginger, and spring onion siya, and then yung dried shrimp, and then ilagay po natin ulit tenkatsu po, yung crunchy bits deep fried flour, and then yun nga po yung yung another
half ng mixture, lagyan po natin, ilagay po natin para mabuo ang ating takoyaki. Ayan po, antayin lang po natin na medyo mag-dry. Huwag naman yung dry na dry kasi hindi na natin mabubuo yung takoyaki ng maayos. At kapag nag-dry na po siya ng konti, pwede na po natin umpisahan na buuhin ang ating takoyaki. Ito-turn side natin para maluto din yung ibang side. Lahat po yan, lahat po ng nasa order. Kailangan po talaga nito nakabantay tayo. Dito po sa Japan, uso po ang takoyaki party with friends. Nakakatuwa pong gawin ito kasama ang mga kaibigan. Hindi lang kaibigan, syempre pamilya. Yan, uso po yan dito. Nakaka-enjoy gumawa ng ganito. So, ayan, na turn na po natin into side. Tapos, pag naluto na po ng bahagya yung isang side, pwede na po natin uli siyang i-turn again sa another side naman para mas pantay ang pagkaluto ng ating takoyaki. And for the complete ingredients, kung gusto niyo pong malaman, nandun po siya sa description box ng video na ito. So, i-check niyo po. Ayan po. Ang gagawin po namin ay dito sa mga bandang side, nililipat po namin sa bandang gitna para mas maluto po siya ng maayos kasi hindi siya naabot ng apoy. So, ayan. Yan po yung ginagawa namin. Kaya, yan, dyan ako natutuwa. Para akong naglalaro. Ayan, malapit na po. Pag ganyan na po yung kanyang kulay, nag-brown na po siya. Yun po ay ang ibig sabihin po niyan ay malapit na siyang maluto. At ready to serve na. Ayan po, nilalagyan ko na po ng taco balls ang plato ng aking anak. At pagkatapos po niyan, lalagyan na po natin ng toppings. Yun po yung mayonnaise, yung sauce na takoyaki sauce, and nori, and yung bonito flakes. Yun po yung lalagay natin. 4 toppings. Ayan po yung sauce. Taco sauce. Lagyan po natin ang taas ng ating taco balls. And yung bonito flakes. Ayan po. At yung aking husband naman, nilalagyan naman ng aking plato. Ayan na po, ready na po ang aking plate. Yan po ay ang bonito flakes. Nilagyan ko na siya. Yan, ready na. Ready to eat. And ito na po yung akin. Kain tayo. At dito naman po sa plate na to, round 2, yung kalahati ng aming mixture, lulutuin po namin uli dito sa plate na to kasi may natira pa. So, ayan. Review po uli, same process. Yun po ang pagluluto.
po, tapos na po. Thank you for watching and don't forget to hit like and subscribe to my channel. Bye!